Isang retiradong general ang nagpuna sa Pangulo at sa mga ginagawa ng mga alipores ito na pagbibigay ng ayuda sapagkat tila nagdudulot na nga lang raw ito ng katamaran sa mga Pilipino at ginagamit nga raw nila ang platapormang ito bilang pangangampanya para sa nalalapit na eleksyon. Mainam araw ang bigyang pansin ng gobyerno ang pagbibigay ng platapormang livelihood o pangkabuhayan kung saan mas malaking oportunidad pang makukuha o maaaring matamasan ng taong bayan. Palpak nga raw ang kasalukuyang administrasyon dahil patuloy pa rin nagpapatuloy ang kahirapan sa bansa at walang bagong oportunidad na lumalabas nga na taliwas nga sa mga platapormang ibinahagi ng Pangulo nung ito'y nangangampanya pa lamang, kaya't hindi nga rin raw masisisi kung bakit sinasabi ng marami sa taong bayan na sila ay nabudol lamang ni Bongbong Marcos. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kayo, either ng droga or yung pera ninyo ninanakaw o nung krimen, papasukin yung bahay ninyo kasi yung failure lahat. Kundi kayo mga abusado na mga men in uniform, bulok eh. And kunyari, meron kayong involvement sa LGU o kaya sa mga agencies of government corrupted. Yung hindi ninyo pagtayo at ideklarang teka muna, mali talaga kayo eh. Mali talaga. We have to stop it. As a concerned Filipino, as a concerned citizen, it has to stop. Papatuhin ko na nga to. Ang nag-iisang Pilipino, walang mangyayari. Pero ang damay-damay na Pilipino, nagiging solid, mahirap baliin. One stick cannot do it. Pero so many sticks put together na parang walis ba, hindi mo mabasta-basta. Pero yung isang ting-ting ng coconut, no? Ang dali-daling baliin. Subukan mong pagsamasamahin yung 100 lang kaya. Hindi mo na mabali. Eh kung 1 milyon, mahirap na. That's why April 9 has to be that date na we say something, we state something. Napakalaking message no na April 9, araw ng kagitingan, na sabihin ninyo, kayo mismo sa platform ninyo, social media, Facebook, Twitter, TikTok, Reels, FB Reel o kaya sa mga YouTube channel nyo, o kaya kahit saan, o kahit sa text, sabihin nyo na I am celebrating yung araw ng kagitingan na by standing up and saying I want corruption to end, yes to death penalty, mga ganun ba, no to chacha, it has to stop, no? And then yung balik ang SMNI, tigil yung kay Pastor Kibuloy na yan, kay Bantag na yan, iano na lang sa kaso. Tigil yung mga Senate investigation na yan na wala nangyayari. Pati yung sa PCSO na yan, wala naman nangyayari din. So, we have to form up. I'll try to write it down and then say it na after nitong Holy Week. Dadasalan ko lang kung ano yung gusto kong sabihin at baka sakali naman mag-guide ako. Kung ano yung gising ko sa Easter Sunday, baka yun yung masabi ko. Gusto ko, pagkagising ko, masama talaga, gusto ko isara ang Senado, pasasara yung Senado. Huwag silang mayabang. Ang yabang yayabangan ako sa Senado. Kahit sabihin yung mayabang ako, mas nayayabangan ako sa inyo, Senado. Kung mag-aasta kayo, akala nyo kung sino kayo. No? Yabang yung Senado. Sinusweldohan lang kayo ng taong bayan, tandaan nyo yun. Presidente ng Pilipinas, sinusweldohan lang kayo ng taong bayan. Yung kinakain ninyo, yung pambiyahin ninyo galing sa taong bayan.
Kaya huwag kayong umasta na akala ninyo yung taong bayan ay kayang-kaya ninyong isnabin at kaya-kaya ninyong tirisin, no? Sabi ko nga, mag-declare kayo martial law, kami magde-declare ng martial law, sasamain kayo talaga sa amin, no? Mga taong bayan, huwag kayo natatakot sa martial law. Kasi, tsaka huwag kayong gagamit ng term, no? Anyone, kay vlogger kayo o kaya kung sa media kayo o yung kahit sinong tao, kahit sinong Pilipino, huwag nyo sasabihin, silent martial law na eh. Because it only shows the fear inside you. Huwag nyo gamitin silent martial law na nga eh. Because yung nakaraan natin, alam ninyo, yung martial law noon, ang laking takot ng tao. Ay, ako natakot ako noon, nung binata pa, hindi pa, bata-bata pa ako noon, nasa college pa lang ako, high school eh. Pagka martial law, takot mo eh. Takot kang hulihin ka eh. So, huwag niyong huwag niyong i-transmit in the open, in public, yung takot ninyo. Silent martial law na. No, you use the term abuse of power. Yun yung totoo eh. They are abusing power. Arrogance, di ba? Injustice. All these keywords na nagsasabi, sandali lang ha. Sorry na sa mga aso. Talagang yung all these keywords na nagsasabi, nagde-describe what this government is and what these people in government are. Na abusado eh. Bangag yun. Nagdodroga. Pero yung injustice, sasabihin nyo, creeping martial law, yung ginagawa creeping martial law, yung pagsara sa SMNI. Hindi, that is illegal. Walang due process. Yun, you use the right terms, hindi yung sasabihin yung silent martial law, parang pinapakita kasi subliminally eh. Yun ang pananaw ko, sorry pero yun ang pananaw ko, pag sinabing creeping martial law, silent martial law, parang lumabas yung fear ninyo eh. Lumalabas yung fear. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinalalakas ko yung loob nyo, magde-declare tayo na null and void yan at may kaduktong yon. BBM, you are fired. Ganon, you are fired. Ayop kayo. Naggamitan nyo kami ng tatakutin nyo kami. Gago. Hindi nyo kami matatakot. Ito yung konstitusyon, ito kami, Ayan, Ito ka lang. Binoto ka lang namin. Kaya nga, kung nakikinig kayo dun sa previous vlogs, mga kababayan, ang dyan, huwag kayong matatakot. Tayo ang masusunod. The Philippines is there because meron tinatawag na Filipino people. 117 million of us now. 117 million. Huwag kayong natatakot sa armed forces. Kakampi ang armed forces tsaka ang PNP. They are there to serve you, serve me, serve everyone, serve all of us, serve the Filipino people. Ano ba yung mga motto? To serve and protect. Yung PNP, sino pinoprotektahan nila? Sarili nila? To serve and protect the Filipino people. Pati ba tatakot sa pulis? Kakampi ninyo ang pulis. Masyado kasing mga conspiracy theory, ang dami kasing mga ek-ek na kwento. Naniniwala ngayon ng taong bayan sa sarili nating kadramahan, mga kakwento-kwento na mga abusadong pulis. Hindi, meron mga abusado, oo, pero hindi lahat. Yung hanapin ninyo yung mga kakampi, nandyan lang sila. At saka ganun din ang armed forces. Ang dyan yung armed forces to defend the republic. Sino ba republic? Tayo. Ba't nila de-depend yung tulay? Ba't nila de-depend yung mga building? Defend nila, taong bayan. Kaya nga nandyan yung armed forces at PNP for us. For us, no? Kaya huwag kayong matatakot. Now, that's why I hope, message ko sa inyo, this Lenten season, this Holy Week, total mahaba yung bakasyon, kahit mga 5 minuto, 10 minuto, pag-usapan ninyo o kaya you ponder upon it, no? Ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Okay. May kwento na si BBM nagdro-droga,
Tapos noon, abusado itong mga senator, may resolution 10, senator, congressman, resolution 10, dinededma nila, may issue doon sa PCSO, may issue sa airport, binebenta nila airport, ayoko ibenta yung airport, ayoko. Gusto ko nga, bili natin lahat ng kuryente, tubig na yan eh. Lahat ng ano natin, pag-ari ng taong bayan. Dadating tayo doon. Na kailangan gusto ninyo. Na kailangan gustuhin ninyo. Implement ng armed forces. Implement ng PNP. Implement ng sino man ang nakaupo, because you Filipino people, we have to say what we want as a country, as a nation, as a people. Hindi yung susunod tayo doon sa mga taong gago, mga politiko na nilagay ninyo, nilagay natin, and then sila ngayon ang gumagago sa atin, and tapos susunod tayo, we will be herded towards doon sa gusto nilang mangyari. Eh mali yun. Parang gago. Kaya nga, we have to understand what is really happening. You have to talk about it. You have to think about it. You have to pray over it. At isipin natin, this has to stop. Kinakailangan implement natin yung Senado at Congress, isara natin. Kung kinakailangan isara, pag-isipan, magtayo tayo ng isang gobyerno na responsive para sa taong bayan. Hindi yung sila-sila lang. Nagnanakaw sila, nagkakawatan sila lang. Huwag niyo kong takutin na sedition tsaka rebellion. Alam ko yung hindi pa nga ako namamaril eh. Hindi pa ako namamaril. Tingin ko, hindi kinakailangan mamaril. Ang kinakailangan, magsalita ng taong bayan. Ngayon, I can go on with my retired life. Tumahimik na lang ako, bahala kayo sa buhay nyo. And then let these people do what they're bred to do. Bred, ha? Yung sabihin, nagbreeding sila eh. Dumami, mga dagayan, mga dagang kosta. Dumami sila. Ayan, panay mga kawatan, panay magnanakaw. Wala silang pakialam sa Pilipino. Gigibayin nila kakainin nila ng pagkain na tinabi nyo. So, trabaho kayo ng trabaho, and then they will continue to make the economy weak. Pabor sa kanila so that nakaayuda yung karamihan, hindi naman karamihan, mga 30% ng mga tao nakaayuda para sumusunod sa kagustuhan nila. Like Chacha, bigay sila ayuda para pirma-pirma yung mga kababayan natin. You see how evil these people are? It has to stop. Pag-isipan nyo, gusto nyo ba na maging tayo may-ari ng kuryente tubig? Gusto nyo ba na matanggal yung 40% ng budget na pupunta sa corruption? Kung 5 trillion yon times 40, that's around 2 trillion goes to budget, goes to corruption. 5 trillion na budget, 2 trillion of the budget is estimated to go to corruption. And if we stop corruption via death penalty, imposition of the death penalty, kasi sinabi natin, gusto natin, yung bigote, kung balbas ko, magpahaba ko hanggang lupa na, no? Hanggang lupa. Hindi pa napapasiti. Ba't ako maghihintay ng ganon? Hindi. Tayo ang magsabi. Pinapasa natin ng death penalty. O, sino may abla? Sino mag-abla? Yung mga sinasabing, sila, unconstitutional yan, etc. Nagpaparatify nga kayo ng konstitusyon sa amin eh. Ayan ito kami ito yung konstitusyon. Gusto namin magkaroon ng death period. Yung abla, sige, siguro magnanakaw kayo, no? Heinous crimes. Para tumigil yan. Gusto namin para sa economic sabotage, smuggler, tanimbala sa airport, lahat kayo. Tignan nyo kung natigil yan. Tigil na smuggling, economic sabotage, yung mga abla, umalis kayo ng bansa, mag-ibang bansa kayo. Kasi sobra na yung ginagawa ng mga loko-loko eh. Tapos gawa tayo ng standard. Ano ba ang kinakailangan ng standard sa isang senator sa isang congressman? Kung
makaasta sila, kala mong hiya-hiyain nila yung mga, ano nila eh, mga witness nila eh. Inibitan ninyo maya-maya, parang kriminal na yung witness eh. Mga hinayo pa kayo, mga senator, at saka congressman. Sobra kayo. It has to stop. May standard dapat tayo ilagay. No? Kaya nga kung ano, if the military would, ako, I will even support the armed forces eh, na mag-ano kayo na lang, wag nang ibigay sa ano, sa civilian na authority muna, wag na muna sa ano, sa politicians, because they have failed us eh. And you are part of this country. Military men at saka PNP, you are part of this country. Now what can you do? Yun nga, sinasabi ko na nga, yung, di ba, na-discuss ko yung isang scenario is mag-revolutionary government, yung isang scenario na pwedeng mangyari, na sabi ko, ayoko nga eh. Tapos isa, militar, ayoko rin. Yung isa, kudit, ayoko rin. No? Yung isa naman, yung lalaban si BBM to stay in power. Ang dahil scenario 1, ano eh, nandun pa rin tayo hanggang ngayon eh. Status quo, ano nangyayari? Kasi nga, hindi pa nagsasalita si BP na talagang mag-break away sa unity. Until such time na si BP hindi magsalita at okay pa sila ni BBM, then wala kayong magawa. No? Ba't kayo nag-iingay? So, ano ba? Ano ba talaga? So, yun nga, napag-isip-isipan ko yun eh. Napag-isip-isipan ko rin na yung mga sinasabi. Okay. So, pinag-aanohan ko yung sinasabi na ng vlogger na confirm niya na merong pulburon video at napanood niya. To me, that is very sensitive. That's critical information. Something's really wrong, Tapos, come to think of it, bakit nga patatagalin yun? Tapos, yung mga sinasabi namin, sinasabi na iba, timing, there's a timing for everything. Yung mga ganun ba? Right now, sorry. Sa mga nakikinig, mga pro Duterte o kaya pro change o I have to speak out eh. Sorry sa inyo, sorry. Pero sa akin, sa tingin ko, mali eh. May mali. Because pagka sinasabi mong timing, it benefits a person. It benefits yun nga, GMA formula eh. Yun naman yun, real talk. It benefits a person. BP Sara, for that matter. Real talk. It benefits her. Hindi, not really her wanting it, but the people around her might be the one thinking of a 10-year like me, na sinasabi ko, hintayin June 30 dahil sa yung constitutional provision na June 30, saktong 2 years si BBM. So, in that, pwede na hinug na si BP Sara para to carry on the position of president. Walang masama sa ganung isip. Walang masama. Tapos, that will afford her to run for elections for 6 years, another 6 years by 2028. So 4 years plus 6, GMA formula 10 years. Pero after careful thinking, I have to say na merong dapat hindi na isipin yung timing eh. Sa totoo lang. Kasi kung ang iniisip natin ay taong bayan, hindi mo dapat isipin yung delay. Hindi dapat ma-delay yung tulong o yung aksyon na gagawin kasi yon ay para sa taong bayan. So, pag-isipan nyo nga. Kayo, pag-isipan nyo. Na pagdasalan nyo nga para tama yung Kasi, kung June 30 pa, okay, niisip natin yung 10 years ni BP Sara, pero paano ngayon yung taong bayan? Kasi marami nagsasabi naman
And in fairness dun sa mga nagsasabi, sir, bakit kinakailangan yung delay pa? Bakit hindi na ngayon? Kasi talagang nagdudusa na kami. Na hirap kami. Trying to make ends meet. Mataas ang bigas, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, mataas lahat. So, question mark. So, lalo na yung ngayon, na kung yung totoo yung sinasabi na napanood nga yung Pulburon video, di ba lalong nalagay sa critical situation ng bansa natin? Yes. At mga kababayan? Because if totoo nga ang mayroong video na yon na Pulburon, therefore, yung presidente ng Pilipinas nag-take na ayaw magpa-drug test, deadma, delikado yun because maharap siya sa world leaders, baka mapagera tayo. Yun yung problema doon. So we have to settle this right away. Kung ang issue ay yung tenure ng presidente ng isang vice president na 10 years because of the GMA formula, ang dali nun. We make a declaration that she takes oath of office July 5. Tapos, o kaya gawin mo December na lang para yung magkaroon ng transition. Uy, maganda yun may transition. No, Armed Forces tsaka PNP, taong bayan, implement yung gusto mangyari. Nandun lahat, pasok, and then clean up drive. Clean up drive, lahat ng virus. Tanggalin lahat ng virus. Tapos noon, by the time na mag-take oath of office si BP, kung gano'n ang mangyari sa senaryo, o di mas maayos, okay na. Tapos, i-appoint na lang yung Senado, na-screen na, may screening committee, for example, composed of the PNP, AFP, dalawang bossing, AFP, PNP, nag-isip lang ako no, nagpaplano ng ng military takeover, hindi yon, nag-isip. I'm trying to solve the country's problem, no? By way of thinking aloud. Kung ayaw nyo maniwala, wag nyo. Ang sa akin, I'm trying to solve the problem in a very, very peaceful manner and trying to solve everybody's problem. Problema sa konstitusyon, problema ng mga Duterte, ni BP pala, na isa sa pinakamagaling, actually pinakamagaling na public official ngayon no? Pinakamagaling na department. So talagang tama lang na siya yung on deck. Totoo naman, on deck siya. So doon tayo. Now, ang stumbling block is yung constitutional provision. At simple, ang recognition out of office kung sakasakali man gano'n ang mangyari, no? And then, kunyari si BBM, isubject siya sa drug test talaga. Drug test implemented by the PNP, AFP, under close supervision, and then ang daming ay, gusto niya public para once and for all, matanggal natin yung myth o yung rumor. Because you're talking of the President of the Republic. Yes, mga kaibigan, si Kapitan Dado po. So, klarong-klaro po mga kaibigan, no? Malamang sa malamang, wala na pong June na ultimatum. Nako. Hello, partner. Ayan, no? Hello, Marilyn Enero. Sabi po ni partner. Lalaine Garcia. Chrissy Brooks. Ayan. Ang sabi po ni Norma Jalava, congratulations, happy birthday, Tatay Digong. Wish you good health and longer life. God bless you and your family. Mabuhay ka, FPRRD. Ayan, galing naman. Yes, Maria Tan, I salute to them, KOJC. As I said, I admire them gracefully. Fight for what is right. Thanks to Pastor, how his upbringing works. Galing. Happy birthday, Tatay Dig, sabi po ni partner. Ayan, mega love shoutout po sa lahat, sabi ni partner. Ayan po mga kaibigan, napakaganda po ng mensahe or message ni Kapitan Dado, guys. Ang point lang naman kasi dito mga kaibigan, dati kasi 'di ba hinantay natin yung June kasi nga meron tayong perfect timing, meron tamang panahon. Kaso lang guys, ngayon ang naisip po ni Kapitan Dado mga kaibigan, kaya bigla po siya binago niya yung deadline. Ang iniisip na kasi ngayon guys, yung taong bayan.
Di ba? Kasi dati guys, kaya po mayroon po tayong tinatawag na perfect timing kasi nga sabi ko nga sa inyo, kasi ang magbe-benefit kasi noon si Vice President Sara Duterte para po ma-extend yung term niya for another 6 years. So, yun nga, 4 years plus 6 years is equals to 10 years. So, magiging 10-year term po si VP Sara. Kaya po yung sinatawag na perfect timing. Ngayon guys, mukhang wala na po talaga tayong nito. Hindi na po natin iisipin yung timing na yan. Kasi po, sobrang hirap na eh. Malala na. No? Sobrang lala na. Kung sa sakit pa mga kaibigan, mukhang cancer na. No? Terminal na, hindi na magagamot. Kaya kailangan po guys, kumilos na po. Kumbaga, unahan na natin or baka siguro ba, unahan pa tayo. Kasi alam niyo naman nangyayari ngayon sa di ba? Ina-escalate nila yung nangyari sa China. Kahit wala namang kasalanan ng mga Chekwa, anong ginagawa nila? Sila pa nang bubuli. Para para kumbaga pinoprovoke nila ang China para umatake din. Kasi nga gusto nilang gulo. Kasi guys, pag may gulo, pwede siya mag-declare. So pwede tayong maunahan. Kaya guys, napakaganda talaga itong message ni Kapitan Dado, no? Kailangan po natin siyang sundin, guys. Kasi nga, marami na rin nagsasabi, marami na rin nagko-comment na ang tagal naman ng June 30 na yan. Bakit aantayin pa yung June 30? Sa bagay, kahit ka tayo, di ba? Kating-kati na tayo eh. Parang gustong-gusto na talaga natin may mangyari na, no? Para boom! Tapos na lahat. Wala na problema. Ayan, palit na. VP Sara ng President. Yes. Galing. Sana po gano'n, no? Parang gano'n yung gustong sabihin ni Kapitan Dado eh. Pero guys, sabi nga niya, kailangan po dito ang tao mismo, no? Ang tao mag-aklas po or parang parang power kasi ng tao to, guys eh. Kasi hindi naman kasi pwedeng kahit ang military po, kahit kumilos ang military. Ang military po, mga kaibigan, medyo malabo kasing kumilos yan, guys eh. Lalo na pag hawak sila ng president. Kung binayaran lahat yan, wala tayong magagawa. Kaya tao talaga guys, nagsisimula talaga sa tao. Pag dumami yung mga tao, meron talagang result yan. Kasi ang sinasabi po dito ni Kapitan Dado guys, delikado, no? Critical na po tayo ngayon kasi nga, sinabi na na napanood na yung video eh. Diba? After all this, nakaraang mga buwan, Kailan ba pumutok yung pulboronic video na yan? 'Di ba? Ilang buwan na nakaraan. Wala namang napanood, walang nakakapanood. Tapos ngayon biglang napanood na pala yung video after ilang months, ngayon pa lang napanood ang video, 'di ba? Napaka-critical nun. Para talagang may something kaya nga sabi ni Kapitan Dado, meron talagang something dito or may mali dito eh. So, para siguro maunahan na lang natin, yun. Kalimutan na po natin ang June 30. Unahan na natin mga kaibigan. Ayan po si Kapitan Dado guys, no? Ma'am Nanet, gandang umaga po. Happy Holy Week. Holy Week. Holy Week. Ayan si Norma Jalava. Vernalina Azma to 2028 si Baste. Petra Di Mayuga, Emelita Aquilizan. Ayan. Si Lolit Domaraos, si Petra Di Mayuga, Lolit Domaraos. Werina Robago, Elizabeth Shaw, Chrissy Brooks, take good rest and medicine, God bless. Ay, si Renzi, kasakit ba si Renzi? May sakit ka ba, Renzi? Mag-ingat ka, Renzi, at get well soon. Uminom ka ng maraming gamot, tsaka tubig. 705 likes, Beta Galban, maraming salamat. Los Biminda sa Taana, dapat ilabas ang pulburon, baka maunahan tayo. Kaya nga, yun eh. Kung talagang meron yan, napanood na, edi ilabas na lang, no? Huwag na tayo Huwag na natin patagalin kasi guys, alam mo na mga utak nitong mga natin eh. Lalo na si Ahas na yan, di ba? Mamaya may gawin pa sa dyan. Siyempre sasabihin niya, hindi naman totoo yan, no? Di ba? Gaganon-ganon yan eh. Nemesio Borbos, ayan. Pipisa